Kung nariyan na po kayo, ay magsabi po kayo ng Praise the Lord. Praise the Lord. Revelation 3:15 to 16. Pahayag sa Tagalog. 3:15-16. Sabay-sabay po natin basahin kung nandiyan na po kayo. Number 15. Nalalaman ko ang inyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahinga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Dakilang Ama sa langit, ikaw po ang Diyos ng mga Diyos. Hari ka po ng mga hari. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong dakilang salita. Lord, hallelujah, sa oras pong ito, ako po ay humihingi ng iyong pagkasi sa aking mga dila, Panginoon, hallelujah, ng bawat lalabas, Panginoon, nasasalitain, Panginoon, manggagaling sa iyo, Panginoon. Itago niyo muli ako sa inyong likuran, ikaw po ang mahayag sa aming kalagitnaan. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang puso ng iyong mga anak upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumago sa iyong mga salita, patuloy ng patatagin ng bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus, lahat mo'y magsabing, Amen. God, at bago ka umupo, kamayan mo ang katabi mo, sabihin mo, I'm glad you are here. I'm glad I'm here. Praise the Lord. I'm glad I'm here. Amen. I'm glad I'm here. Ang oras mo ay 1:35. Amen. At tayo po ay nasa kalagitnaan na po ng oras ng pagkagutom, mga batid, sapagkat tanghalian na. Amen. At sa oras na ito, kakain mo na ang ating mga spiritual body, mga batid, ng salita ng Panginoon, sapagkat ang Biblia ay food of our soul. Amen. At bibigyan po natin ng pamagat ang mensahe sa oras na ito na remedy for lukewarm Christians. Sabihin mo sa katabi mo, remedy for lukewarm Christians. Or sa Tagalog, ang solusyon sa mga malahiningang Kristiyano o maligamgam na Kristiyano. Tapikin mo ulit ang katabi mo, sabihin mo, walang lukewarm. Walang malahiningan. Lukewarm Christian is a term often used to describe someone who identifies as Christians but does not fully committed to their faith or live according to its principle. Ang mga lukewarm Christian ay pinaliwanag o binigyan ng isang pagkakahalintulad sa isang Kristiyano na hindi po fully committed. Ang ibig sabihin po ng fully, ito po ay kumpleto. Kumbaga hinog na at meron na siyang dedication. Fully, ang sabi po, ang lukewarm ay hindi fully committed sa kanilang pananampalataya. Hindi pa po matatatag, nabubulol pa tayo matatatag, yan. O matibay ang pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Meron pong 7 church na ipinakilala sa Revelation na iba't ibang karakter ng mga churches. Sapagat alam po naman natin ang tunay na church, mga kapatid, na sinasabi ay tayo. We are the church. We are the temple of the Holy Ghost. But meron pong mga simbahan, mga kapatid, na itinatag sa unang panahon, mga kapatid, na 7 iglesia sa Revelation. At ito po, mga kapatid, ay may kanya-kanyang karakteristik. Katulad po ng church ng Ephesus, mga kapatid. At ito po, ang mga church na to ay matatagpuan sa Asia Minor. At ang Asia Minor, mga kapatid, sa kasalukuyan, ito po ay ang Turkey. At ang iba, mga kapatid, malapit na po sa Patmos. At ang 7 churches na ito, mga kapatid, ay merong kanya-kanyang kapanahunan. At ang sabi ng Biblia ang Ephesus, na dating umiibig sa Panginoon, ay nawala ang kanilang unang pag-ibig. Nawala ang kanilang first love. Kaya, mga kapatid, sila po ay nanglalamig sa
ating Panginoon. At ang isang pinakamagandang illustration sa 7 churches, mga kapatid, ang church ng Laodicean Church. Ito po yung ikapitong church, mga kapatid, sa Revelation, na kung saan ang Laodicean Church ay tinatawag na lukewarm. Malahininga. Sabihin mo ulit, malahininga. Malahininga. Huwag mong hihingahan yung katabi mo. Baka iba ang maaamoy nila. Praise the Lord. Laodicean Church sa Revelation, mga kapatid, tinawag o hinalintulad na sila ay mga lukewarm church. Because they think he did nothing for the Lord because they are rich. Alam niyo ba, ang Laodicean Church, sila po yung pinakamayaman na simbahan sa kapanahunan na yon. Bakit po? Dahil sila po ay may malaking business na sila po yung nag-e-export ng mga yung pinapahid sa mata. Yung para ang mata nila ay makakita, yung mga malalabo. At sila rin po yung nag-e-export ng mga magagandang damit na black wool. At ang iba pa nilang business, mga batid, ay sila po ay gumagawa ng mga carpenter. Sa panahon na yun, mga batid, napaka-asenso ng kanilang bansa o kanilang lugar, kung kaya't hindi na po nila iniisip ang kanilang pangangailangan sa Panginoon. Amen. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, marami na ngayon ang mga mayayaman. Maraming mga Kristiyano na sinasabi nila, they are Christian, pero hindi naman nila naunawaan ang tunay na pagiging Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Bigyan niyo po ako ng konting panahon at magkaroon po tayo ng konting focus, mga batid, sapagkat napakaganda mo ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Sabihin mo ulit sa katabi mo, lukewarm Christians. Sa panahon natin, mga batid, kailangan natin tanggapin sa buong mundo, hindi lang po sa ating denomination, na ang buong mundo ay dumaranas ng pagka-lukewarm. Bakit, mga batid? Dahil ang lukewarm Christian, minsan akala nila sila po ay mainit. At sila po ay, akala nila ay tunay na Kristiyano sila. Bakit po? Dahil ang karamihan sa mga Kristiyano around the world, hindi na nila binibigay ang 100% na pagpupuri nila sa Panginoon. Hindi na nila binibigay ang buong attention nila kapag Sunday merong church. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon, mga batid, pag sinabing 12 o'clock, gigising niya ng 11. Pagtayo niyan, unang bubuklat ang cellphone. At kapag merong nakita mo hindi maganda sa cellphone, tatawag. Alam mo ba si sister? Alam mo ba si brother? Nag-post. Sa katagalan, mapatid, nagulat 11:30 na, meron pala tayong church. Magmamadaling maligo. Pagdating alauna. Pagkatapos maligo, magugulat sila. 12:30 na. Late na. Ganyan po ang mga karamihan na Kristiyano. Pero wala yan dito, mga kapatid. Amen. Amen. Dahil wala pong nalilate ng sobra dito. Amen. Yung mga wala dyan, nasa trabaho po sila. Amen. At nakikinig po sila ngayon, mga kapatid, dahil napakaganda ng salita ng Panginoon. Day by day, mga kapatid. At mapalad kayo dahil uhaw kayo sa salita ng Panginoon. Amen. Sapagkat kapag hindi ka na nauuhaw sa salita ng Panginoon, something wrong sa iyong spiritual condition. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Lukewarm Christians are lacking of zealous. Alam niyo ba yung zealous, mga kapatid? Celos. Zealous, kumbaga ito po yung parang devoted, devotion, yung pag-consecration sa ating Panginoon. Ang mga lukewarm Christian pala, mga kapatid, ito ay kulang sa devotion. Alam niyo ba yung devotion sa umaga? Yung mga nagpe-pray sa madaling araw, mga kapatid, sila po yung mga maiinit sa ating Panginoon. Yung merong time mag-pray sa ating Panginoon, hindi yung paggising na late na ako sa trabaho, magbibihis at papasok na walang prayer. Meron bang ganyan dito, mga kapatid?
I believe na wala pong ganyang Kristiyano kapatid sapagkat kapag ganyan po ang ating daily routine bilang Christian, pagtayo, papasok sa trabaho, kakain, walang prayer, ikaw ay lukewarm Christian. Amen. That's why mga kapatid, Lord says in Revelation chapter 3 verse 19, be zealous therefore and repentant. Ang sabi po sa Tagalog, Revelation 3:19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinaparusahan. Ibig sabihin pala mga kapatid, kapag ikaw ay sinasaway ng Panginoon at pinaparusahan, ay iniibig ka ng Diyos. Magalak tayo mga kapatid kapag tayo ay sinasaway ng Panginoon sapagkat ibig sabihin, meron kang mali, meron kang dapat ituwid sa harap ng Panginoon dahil iniibig ka ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At ang sabi pa, ikaw ay magsikap at magsisi. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maging zealous o magsikap, maging devoted mga kapatid, at sabi, magsisi. Kapag tayo po pala ay pinaparusahan at sinasaway ng Panginoon, meron pong kasunod na utos. Kailangan mong magsikap. Kailangan mong maunawaan ang pangungusap ng Panginoon kasi minsan mga kapatid, may mga Kristiyano na sinusubok na pala ng Panginoon o pinapangusapan na pala ng Panginoon mga kapatid na kung bakit may mga pagsubok ka, kinakatok ka na ng Lord. At ang sabi ng Panginoon, magsikap at magsisi sapagkat kapag in-ignore natin ang pangungusap ng Panginoon, tayo po mga kapatid ay mananatiling lukewarm Christians. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Lukewarm Christian are like lukewarm coffee or lukewarm tea. Most people, kapatid, enjoy hot coffee. Diba? Masarap yung mainit na kape at mainit na chai. Ice coffee, yung malamig na malamig at malamig na tea ay mas masarap din. But they will spit lukewarm coffee and tea out. Kapag malamig na ang kape, di ba hindi na masarap inumin? Dinudura o sinusuka na natin mga kapatid dahil mas masarap yung mainit or malamig na kape. Ganon din po mga kapatid sa ating Panginoon, lukewarm Christian, ang sabi niya sa Bible, I will spit you out of my mouth. Napakasakit mga kapatid na isang pangyayari kung tayo po pala ay mananatiling lukewarm, ay isusuka tayo ng Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang nanatiling lukewarm, isinuka na ng Panginoon. Nawala na sila mga kapatid, hirap silang makabalik dahil hindi nila naintindihan ang kanilang condition sa kanilang spiritual life. Alam niyo po, ang Panginoon ay extreme God. Extremes, ibig sabihin mo na extremes, two abstract things that are different each other as possible. Magkaiba. Hindi siya pwedeng magkapareho katulad po ng battery, merong negative at positive. Hindi pwedeng positive sasabog yan mga kapatid. Katulad po mga kapatid ng hot, ang gusto ng Panginoon hot, o ang gusto natin hot or cold. Heaven or hell. Ganyan po ang Panginoon. Light or darkness. Righteousness or unrighteousness. Save or lost. Dalawa lang po mga kapatid ang pagpipilian natin dahil kapag nasa gitna po tayo, there are big danger o merong malaking kapahamakan mga kapatid sa nasa gitna. Hindi pwedeng sabihin natin mga kapatid na ako ay naglilingkod naman sa Panginoon, alam naman ng Panginoon ang aking puso. Yan po ang minsan ng kamalian ng mga ating po mga kapatid na Kristiyano na sila po ay merong mga reason, merong mga alibay na kapag sinabi nila, alam ng Lord ang aking puso kahit wala ako sa church. Maintindihan ako ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, mas maiging malamig o mainit kesa sa maligamgam. Pastor, di ba ang malamig, yun nga yung napapahamak pag malamig?
Yes, kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, mas maiging maging malamig ka na lang or maging mainit kesa sa lukewarm. Bakit po? Kasi kung magiging malamig ka, may possibility na mararamdaman mo pa ang pangungusap ng Panginoon. Malalaman mo na ikaw ay nangihina, kapatid, dahil alam mo na meron kang pagkukulang, meron kang hinahanap sa Panginoon. At sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, magbalik ka sa akin. Amen. Kapag ikaw ay nanlalamig, gusto yan ng Panginoon dahil dyan po siya papasok at dyan kanya kakausapin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mas maganda kung ikaw ay manlalamig na meron pong pagtanggap sa ating Panginoon. Kesa naman, ayaw mong tanggapin na ikaw ay malamig. Gusto mong sabihin, ikaw mainit, pero hindi ka naman totoong mainit. Amen. Amen? Huwag natin sabihin na mainit ako sa Lord, pero hindi naman marunong pumalakpak. Mainit ako sa Lord, pero hindi naman marunong mag-praise the Lord. Mainit ako sa Lord, pero hindi naman marunong tumalong. Amen? Yung tatalong mga kapatid, kaya minsan, ang bigat ng ating mga paa. Bewang ko'y kumekemo, para ako'y nagkakasya. Hindi makatsyatsa pa ako'y nagkakasya. Kaya minsan, kapatid, ang kaaway, tinatalian tayo ng kaaway. Pinapaalam niya na kapag ikaw ay mayroong mali, nagigilty kang pumalakpak. Amen. Pero mas maganda, kapatid, na malaman mo ikaw ay nangihina para ikaw ay palakasin ng ating Panginoon. Hallelujah! Lukewarm Christian measure their spiritual worth by their wealth. Karamihang mga Kristiyano, marami pong mga ganyang Kristiyano na pag sila po ay pinagpala na, sila ay nakakamtan na ng magagandang buhay, may malalaking bahay, mga luxurious cars. Hindi na sila nangangailangan ng ibang bagay. Kaya mga kapatid, yung mga ganyang Kristiyano ay hindi na nagbibigay ng attention sa pagdadalo sa gawain. Amen. Maraming ganyan na mas maraming time sa pagtatrabaho. Minsan kahit naman hindi kailangan magtrabaho ng Sunday, pagka may offer, yes, papasukan mo yan, sayang. Mas mabuti ng tanggihan natin, mga kapatid, ang trabaho ng Sunday sapagkat ang Panginoon ang siyang tunay na nagpo-provide sa atin. Amen. And it's proven, mga kapatid, na kapag tinatanggihan mo ang Sunday, mga kapatid, He will provide. Dahil kapag kahit napapasok ka, mga kapatid, at kulang naman ang iyong kalakasang espiritual pagpasok mo, at ang trabaho mo, pagod na pagod ka, nauubos din yan. Amen. Magugulat kasi na napunta yung pinag-part-time ko, 70 euro pa naman yun. Parang nawala lang. At pagod na pagod ka pa, hindi ka pa masaya. Pero yung mga Kristiyano, mga kapatid, na hindi pumasok ng linggo, sila yung masayang-masaya, merong bonus pa, may pakape pa, merong pang pa-dinner, at pang blessing, mga kapatid. Dahil mga kapatid, inunin nila ang Panginoon. At ang pinakamaganda, sila ay busog spiritual. Amen. Lahat magsabing busog spiritual. Busog spiritual. Lukewarm Christians say, I am rich and increasing with goods and have nothing, or I have need nothing of. Hindi na nangangailangan. Jesus says that lukewarm church don't know their true conditions. Amen. Ang mga lukewarm Christian, hindi nila alam ang kanilang tunay na kondisyon. Naakala nila sa kanilang sarili ay malakas at mainit pa rin sila. Akala nila sa kanilang sarili ay tunay silang naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi sila tunay na malakas. Dahil sabi po ng Revelation chapter 3:17, sabi po ng Panginoon, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, ito po'y tumutukoy sa mga Laodicean church, at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Ang sabi ng Panginoon, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba, at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Hindi nila nalalaman sa panahon ng Laodicean sapagkat sila po ay napakayamang bansa.
At hindi na sila nangangailangan sa katunayan, nagkaroon ng pinakamalakas na lindol sa panahon na yon. At nawasak talagang matindi ang kanilang lugar. At sa panahon na yon, alam naman natin ng Roman Empire ang pinaka-powerful sa panahon na yon. At ang Roman Empire ay nagbigay ng tulong sa Laodicea nang sabi nila, gusto nyo ng tulong, kami ay magpapadala sa inyo ng financial support. At alam nyo, ang sabi ng mga Laodicean, hindi namin kailangan ng iyong support dahil kaya namin i-provide ang lahat ng aming mga gastusin. Hindi nila tinanggap ang mga alok ng mga bansa na nag-aalok ng tulong. Dahil meron silang pride, mga kapatid, na hindi na nila kailangan ng bagay dahil nakamtan na nila. Ang sabi ng Panginoon sa Laodicean, alam ko ang inyong mga gawa. Alam niyo po, mga kapatid, ang Panginoon, hindi natin maitatago ang ating mga ginagawa. Ang sabi ng Lord ay hindi malamig o mainit man. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Alam ng Lord na ang ating spiritual condition kung mainit ka o malamig. Ang sabi ng Lord, ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. Mas dinisar ng Panginoon na kung ikaw ay mainit, mainit ka. Kung ikaw ay malamig, maglamig ka. Sapagkat ikaw ay mainit, ikaw ay makakapagpuri ng malakas sa Panginoon. Kapag ikaw ay malamig, alam mo na ikaw ay nanghihina at alam mo na nangungusap ang Panginoon at pag ikaw ay nagpakumbaba at nagsisi, ikaw ay muling iinit sa paglilingkod sa Lord. Ngunit kapag nanatili ang mga Laodicean, kasi mapatid, hindi nila ina-accept na sila ay mainit o hindi nila ina-accept na sila rin ay malamig. Nasa lukewarm sila, nasa gitna sila, mapatid. At hindi nila alam ang kanilang kondisyon kung kaya sila, mapatid, ay malamig na Kristiyano. At ganun din ang ating kondisyon, pero ang Panginoon nagbigay ng remedy sa mga lukewarm Christians. Amen. Basahin po natin ang Revelation chapter 3, verse 18. Kung sino po ang mga bukas, Sister Julie, pakibasa ng malakas. Revelation chapter 3, verse 18. Ipinapaya ko sa inyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay na apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong isuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang at ang kahatulan at pagpapahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Amen. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, meron pong tatlong inoffer ang Panginoon bilang remedy sa mga lukewarm Christians sa Laodicean. At ang Laodicean church, mga kapatid, ay tumutukoy sa panahon natin ngayon. Na tayo po ay mga Laodicean church na sometimes tayo po ay malahininga. Amen. Hindi naman po natin masasabi na lagi tayong malakas. Amen. Hindi naman natin masasabi na lagi rin tayo mahina. Sometimes, mga batid, nagiging comfortable na tayo sa ating sitwasyon, dadalo, uupo, magpupuri, at alabas. At minsan, nakala natin napakainit na natin sa Lord. Meron pong tatlong ipinayo ang Panginoon sa atin. Ang una, ang sabi niya, bumili ka sa akin ng gintong dalisay, gintong dinalisay ng apoy. Buy gold from Jesus that refines with fire. Ito pong pag-aalok ng Panginoon na bumili ng ginto, hindi po ito literal na ginto. Sapagkat ang gintong inaalok ng Panginoon, ito po yung kanyang salita na atin pong dapat tanggapin. Sapagkat ang kanyang salita ay hinalantulan sa gintong dinalisay. Kapag ikaw ay bumili ng salita ng Panginoon, ibig sabihin tinanggap mo ang salita ng Panginoon sa iyong puso. Ito po ay katulad ng pagbili mo sa Panginoon. At kapag ang Panginoon ay nag-alok ng ikaw ay bibili, ito po ay libre. Ito ay walang bayad, mapatid, sapagkat ang pagpapayo ng Panginoon na pagbili ng gold sa Kanya ay ito po yung Kanyang salita na maipipurify ang iyong spiritual condition. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The Lord. At kapag ikaw ay nakabili at nadalisay, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay yayaman. Amen. Yayaman tayo, mga kapatid, hindi po dito sa lupa. Ang kayamanang inaalok ng Panginoon ay
may yaman dun sa langit na hindi masisira. Amen. Amen. Mas maganda nang yumaman ka sa langit kesa napakayaman mo sa lupa, pero nakalimutan mo naman ang ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na masamang yumaman. Gusto ko rin yumaman, mapatid. Amen. Amen. Lahat po tayo gusto mo yumaman. Amen. Pero mapatid, gagamitin natin ang ating kayamanan para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Hindi natin ipagmamalaki na tayo mayaman at ipapasikat natin sa mundo na tayo ay may mga gintong, mga kwintas, merong mga mamahaling sasakyan. Gamitin natin ang kayamanan natin para sa mga kaluluwa, mapatid. Gamitin mo ang kayamanan mo para makaakay ng mga kaluluwa sapagkat ang kayamanan niyan ay binigay sa iyo ng Panginoon. True. Amen. Tatlong bagay ang binigay ng Panginoon. Ang una, buy gold that produces refines with fire. Ang pangalawang, mapatid, buy white raiments. Ibig sabihin, bumili ka sa akin ng mapuputing damit. Bakit po sinabi ng Panginoon, bibili ka ng mapuputing damit? Hindi po ito literal na damit na puti. Kaya minsan may mga nakaputing, lahat ng mga church o mga members sa church nakaputi. Hindi po ganoon ang sinabi ng Panginoon. Bibili ka ng puting damit, mapatid, spiritually speaking, ito po yung isusuot mo ang ating Panginoon sa ating buhay. Ibibihis natin ang ating Panginoon sa ating buhay sapagkat, mapatid, kapag binihis mo sa Kristo, o kapag ikaw ay nabautismo, ang sabi nga kay Kristo, ibinihis mo si Kristo. Amen. Amen? Ang sabi po sa Church of Laodicea sa Revelation, they did not understand this. They thought they were wealthy because they were rich. In fact, mapatid, they were bankrupt. Yeah. Sa katunayan, sila po ay bankrupt spiritually dahil ang sabi ni Paul, don't trust in uncertain riches. Huwag tayong magtitiwala, mapatid, sa ating kayamanan dito sa lupa, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Magtiwala tayo, mapatid, sa kayamanan na binibigay ng Panginoon na tayo po ay magiging magalang. Amen? Ano po yung pagtitiwalaan natin kayamanan sa Panginoon? Ang salita ng Lord kapag naipasok sa iyong puso, ito po ay kayamanan hindi masisira. Amen. Amen. Pagpapag natin malakas ang Lord. Hallelujah. Sabi po ng 1 Timothy 6:17, huwag umasa sa mga kayamanang hindi na nanatili. Amen. Huwag natin palang aasahan ang mga kayamanang nawawala, nauubos, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ipagkatiwala natin ang ating kayamanan sa Panginoon. Amen. Huwag tayong magtitiwala sa kayamanan na nasisira. Ang sabi ng Biblia, that's the remedy for our lukewarm poverty. Sabihin mo sa katabi mo, lukewarm poverty. Ang sabi po ng Revelation 2:9, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman at ang pangumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila ganon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Maraming nag-aangkin na sila ay talagang Kristiyano, ay mga Christian. Pupunta pa nga sa altar, mapatid, kukuha ng panyo, pupunas. At ipupunas din sa kanilang mga uso o mga labi. Magpapahid, pupunas sa kanilang mga anak. Sila ay mga relihiyoso, mapatid, pero ang katunayan, sila ay nagpapanggap na mga relihiyoso. Pagkatapos naman nila maging relihiyoso, magpupunta doon sa kanilang mga kapitbahay, kukuha ng baraha, magtutokits. Yung mga lalaki naman, uupo doon sa table, kukuha sila ng bote, sasabihin nila, I'm devoted. Pagkatapos, I'm devoted na. Bote na ang hawak nila, mapatid, na dati si San Miguel ay nananalo pag kanilang iniinom, panalo na si San Miguel. Ganon ang mga lukewarm Christian na nagpapanggap, mapatid, na sila ay mga anak ng Diyos.
pero hindi naman sa katunayan. But there's the remedy for the lukewarm Christian. Ang sabi nga, buy white raiment, bumili ng maputing damit. Ang sabi po ng Revelation 19 verse 8, at sa kanya ipinagkaloob na damitan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Amen. Ang mga damit na puti ay mahalin tulad sa matutuwid at mga banal. Amen. Kung gusto po natin maging banal sa harap ng Panginoon, magsuot tayo o bumili tayo ng puting damit na ang damit na ito ay ang paglilinis natin sa harap ng Panginoon. Amen. Amen. Kung gusto pala natin maging malinis sa harap ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay magiging mainit sa Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. Sa Kanyang salita, mga kapatid, tayo po ay tutuwid. Sapagkat alam ng mga kapatid, we are like a filthy rats sa harap ng Panginoon. Katulad tayo, mga kapatid, ng maduming basahan. Payag ba kayo, mga kapatid, ng maduming basahan? Huwag kang papayag, mga kapatid, na manatili tayo sa pagiging maruming basahan. Sapagkat ang unclean things, sabi nga ng Isaiah 64:6, but we are all like unclean things, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Huwag tayong manatili, mga kapatid, na parang basahan. Dahil ang katuwiran ng Panginoon ang siya pong naglilinis sa atin. Kaya nga ang advice ng Panginoon, be humble in the sight of God. Magpakumbaba tayo, mga kapatid, sa harap ng Panginoon dahil ang Laodicean, matataas ang pride nila. Ayaw nilang tanggapin na sila ay bankrupt pala spiritually. Dahil akala nila marami silang pera sa bangko. Marami silang ari-arian kaya hindi na nangangailangan. But ang sabi ng Panginoon, ang remedy sa mga lukewarm Christian ay magpakumbaba sa harap ng Lord. Kung ating tatanggapin, mga kapatid, na tayo pala minsan ay nagiging lukewarm, hindi tayo nagiging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, tayo po ay lukewarm. Alam niyo po yung mga lukewarm Christian, sila po yung mga umaawit pero hindi naman totoong nagpupuri sa Lord. Yung mga lukewarm Christian, mga kapatid, dumadalo ng church pero hindi naman totoong nakikinig sa preaching. Minsan, mga kapatid, ang kanilang isipan, yung kanilang gagawin mamaya. Ang mga lukewarm church, mga Christian, mga kapatid, sila yung mga madalas na walang burden sa paghihikayat ng mga soul. Minsan nakala nila, ibibigay lang nila ang responsibility sa mga leaders. Lukewarm Christian, mga kapatid, ay nagiging malamig kapag sila po, mga kapatid, ay walang ginagawa sa ubasan ng Lord. Meron pong danger sa isang Kristiyanong malihalinga o lukewarm. Kaya dahil ang lukewarm, hindi mo alam na ikaw ay lukewarm. Yung parang hindi mo nararamdaman na ikaw ay mahina, hindi mo rin alam na ikaw ay nalalamig. Yan po yung lukewarm. Pero kung ma-identify mo yung condition na ikaw ay malamig pala, meron kang pagkakataon na lalapit sa Panginoon. Lord, ibalik ko ang init ko sa iyo, Panginoon, sapagkat ang lukewarm, mga kapatid, ay hindi gusto ng Panginoon, ang ito ay sinusuka niya. That's the remedy for the lukewarm Christian. At ang pangatlo, mga kapatid, ang last, bumili ka ng anoint eyes o anoint your eyes with eye salve. Bumili ka ng pampahid sa mata. Ang pampahid sa mata sa panahong Laodicean, mga kapatid, ito po'y famous. Ipinapahid sa mga naglalabo ang mata, mga kapatid, at pagkatapos ipahid, lumiliwanag na po ang kanilang paningin. Palakpak po tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Ngayon po ang solusyon sa mga naglalabo ang mata ay salamin. Kaya nga, si Pastor, pag tinaas ko yung hindi ko na kayo masyadong makita.
Pag nakaganyan, kitang-kita ko yung mga magaganda ng mukha. Amen. Kaya minsan, nahihiya ako pagka nakikita ko magagandang mukha eh. Kaya minsan mas maganda rin yung wala, hindi ko kayo makita. Pero mapatid, ang sabi ng Panginoon, ang remedy for the lukewarm Christian, bumili ka ng pangpahid sa iyong mata. Ano pong ibig sabihin niyan, mapatid? Spiritually speaking, kapag ikaw ay nakakita, mapatid, malalaman mo ang katotohanan. Sapagkat tayo pong mga Kristiyano minsan ay nabubulag, mapatid, sa mundo o dito sa takbo ng sanlibutan na akala natin na ang daan natin minsan ay tama, yung pala ay hindi tama. Sapat sabi ng Panginoon, may mga taong akala nila kanilang daan ay tama, ngunit ang dulo pala nun ay kapahamakan. Kaya bumili tayo, mapatid, ng pagpahid sa mata. Ang ibig sabihin niyan na ang Panginoon, mapatid, kapag binuksan niya ang ating puso o ating heart o eyes, open the eyes of thy heart. Ibig sabihin ng awit na yan, mapatid, buksan mo, Panginoon, ang aking mata. Meron palang puso ang ating mata. O meron palang mata ang ating puso. Amen. Kaya bulag yung puso. Kaya nga minsan, mapatid, di ba, may mga awitin na sinaktan mo ang puso mo, pinupok mo ng martilyo. Sobrang sakit. Pero mapatid, dahil kapag ikaw ay bumili ng pampahid sa mata, ibig sabihin, bubuksan ng Panginoon ang iyong mga mata, malalaman mo ang iyong kondisyon, at ikaw ay muling lalapit sa Panginoon, at yayakapin mo siya, at ikaw ay lalakas muli. Amen. With the Word of God, your work is not dependent upon how you see things or how smart you think are. Sa ating pong pagtatapos, the remedy for Christian, mapatid, kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman, gaya ng nararapat niyang malaman. Kung minsan, mapatid, akala natin marami na tayong alam. Pero ang sabi ng Biblia, kung sino man ang nag-aakala na siya ay maraming nalalaman, siya ay walang alam. Kaya kapag tayo po ay nagmamalaki sa harapan ng Panginoon, tayo po itinuturing na mangmang sa kanyang harapan. Amen. Your work is the result of the work of the Word of God. Ang ating mga gawa, mga kapatid, ay resulta dahil sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay tatayo, mga kapatid. The remedy for the lukewarm Christianity is to start by living